Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa ating unang balita mula probinsya, digital accounts dumoble kaysa traditional bank accounts. Ang kabuang detalye ng balitang yan iatid sa atin ni Rani Dorilag mula RP Lawag. Ngimato ti account ownership dagiti tattao iti biyang ti digital sector. Dagiti tinbaga mo ni Miss Maria Cristina Masangkay, Acting Deputy Director iti Payments Policy and Development Department ti Bangko Sentral ng Pilipinas, Batak City Branch. Basar iti financial survey, manipod iti tawen 2019 ket 29% ti kaado dagiti agtagikwa ti account para iti digital payment, idinto ang ngimato agingga iti 56% iti tawen 2021. Kuna ni Masangkay at tinasao a datos ket kukwa dagiti Filipino iti biyang ti e-money accounts. Segon kini Masangkay, agarot nagdoble ti kaado ti e-money accounts ngem iti traditional bank accounts. Inayon na ti datos da iti tawen 2019 ket nang lukat dagiti Filipino ti e-money account tapno mausara pagurnungan da iti kwarta ngem iti tawen 2021 a datos ket maususar a pagbayadan. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani, mula Lawag, kambyo naman tayo sa La Union. Bayan ng Bacnotan sa probinsya ng La Union, kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa maayos at matagumpay nitong pagpapatupad ng e-boss. Ang kabuang ulat idedetalye sa atin ni Albert Kawile ng RP Agoo. Pinadayawan ti Anti-Red Tape Authority ti lokal na gobyerno ti Bacnotan, La Union. Kapoy ti umno ken nabalay panakay patungpal ti Electronic Business One-Stop Shop uno e-boss. Personal nga nyawat ni ARTA Director General ken Secretary Ernest Perez ti komendasyon kini Mayor Divine Fontanilla babaen iti maysa seremonya sa Jay Dimsu International Convention Center iti kalman Abril 22. Ti gobyerno lokal ti Bacnotan ti may kaduang nga LGU kalpasan ti Ciudad ti San Fernando ane payan iti pamigbig dito'y Region 1, kalpasan na naikideng negative validation inspections ti ARTA, nananay na streamline ken digitalize ti proseso da, manipod panagaplikar agengga iti panakaypayulog ti business permit. Sigon kini Mayor Fontanilla, agtultuloy ti panakitinulong na kadagiti amin ang maseknan, ken ti sibubukel a gobyerno tapno mataginayon ti business friendliness ken mapado, ti bilang dagiti agnegosyo iti nasao nga ili. Impaganetgetmet ni Director General Perez, at Bacnotan ket maysa a modelo nga ili, iti panakaypatungpal iti programa nang runa iti panakapapartak ti proseso iti lokal a gobyerno. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert. Samantala mula La Union, baling naman tayo sa Kabisayaan. Department of Science and Technology sa Eastern Samar nagkaloob ng portasol sa mga magsasaka ng palay sa bayan ng Dolores. Ang kabuang detalye ng balita ibabahagi sa atin ni Pen Pomida ng RP Borongan. Formal nga gin-turnover ang Department of Science and Technology DOST Eastern Samar ang 5 ka boxes and multipurpose grain solar speed drying trays kung tawagan portasol nga daha malaintos Organic Rice Farmers Association kon Morfa hausa nga seremonya sa Abril 16 nga tuig habung tuhiton Dolores. Nabaroan han Radyo Pilipinas sa DOST iton Morfa in kilala nga komunidad nga nagproducer hin native rice-based products sugad hiton pop rice, rice piñato, rice puto, rice sa lukaraw iba pa. Ang kanan DOST Portasol indako nga pakabulig hit DOST post-harvest capability, pag-improve hit storage process hit raw materials, ngan kadugangan nga processing equipment hit ira bag-o nga gin-construct nga production facility nga ginhatag handar og LGU Dolores. Sigunhan DOST, ang Portasol drying trays nga inobasyon hin Filipino inventor in gindisenyo
para madagmit nga makapagpamarahin magkadirodelain nga grain-based agricultural products. Ini nga teknolohiya inabulig pagpaupahit kalidad hit produkto agrikultural ug naibanan iton post-harvest losses. Tikang Haradyo Pilipinas Borongan inihipen pumida para Haradyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen mula Borongan, tunguin naman natin ang Katimugang Leyte. Lokal na pamahalaan ng Pintuyan na mahagi ng educational funds para sa mga mag-aaral. Para sa detalye ng balita, narito si Gemma Destrisa ng RP Sogod. Malapuson ang gipahigayong distribution sa educational assistance sa 20 ka mga LGU scholars sa lungsod sa Pintuyan, Southern Leyte. Gipangunahan ni Mayor Ricarte Estrella o Vice Mayor Analiza Salinas ang naasoy kalihukan. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga mikabat sa 5,000 pesos ang nadawat sa maong mga scholars. Suma pa ni Mayor Rick Estrella nga ang maong kantidad gipasabot sa mga estudyante agig tabang sa ilang mga pamaliton sa ilang mga pag-eskwela. Giawhag usab sa local chief executive nga ang mga kabataan kinahanglang magtinundo silang pagtuon aron dili masayang ang gihatag nga tabang kanila gikan sa LGU Pintuyan. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Gemma mula Kabisayaan, libad naman tayo sa Mindanao. Citywide oral polio vaccination inilunsad sa Barangay Lumbia sa lungsod ng Cagayan de Oro. Si Kokoy Medina ng RPCDO sa kabuuan ng detalye. Hingpit nang gisugdan sa City Health Office ang kampanya sa pagbakuna kontra polio ngadto sa mga kabataan ng Dakbayan sa Cagayan de Oro sugod kagahapon adlaw Abril 22 atlot sa kick-off ceremony nga gipahigayon sa Lumbia Central Elementary School. Mismo nangulo sa kalihukan mao sila nga City Health Officer Dr. Rachel Villa, DOH-10 Regional Director Dr. Sulpicio Henry Legaspi o si City Councilor Maria Lourdes Gani, ang chairman sa Committee on Health sa City Council nga mao'y may representar kang Mayor Rolando Clarix Oy. Tungod ni nanawagan karon si Dr. Delia ngadto sa mga ginikanan nga suportahan ang nasangpit nga pagpamakuna sanglit mao kini ang dakong tabang alang sa proteksyon sa mga kabataan batok sa sakit nga polio. Nasayran nga house to house lakip vaccination sa mga malls o barangay health centers ang paghimuon sa City Health Office aron makabot ang 95% target sa supplemental vaccination program nga naglangkob sa mga kabataan nga nag-edad 0 to 59 months old. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina, alaw sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Kokoy mula CDO, lipat naman tayo sa Zamboanga. Higit 35 milyong pisong tseke mula sa Department of Social Welfare and Development iginawad sa lokal na pamahalaan ng Dipolog bilang social pension ng mga senior citizen. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Bless Iboyan ng RP Zamboanga. Gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang pag-turnover sa usa ka cheque nga adunay kantidad nga 35,352,000 pesos alang sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa lungsod sa Dipolog kaniadtong miaging semana. Mitambong sa nahitabong aktibidad ang mga representante gumikan sa DSWD ug mismong ang amahan sa lungsod sa Dipolog nga si Mayor Daryl Dexter Uy kauban ang pipila ka empleyado sa CSWDO. Ang nahisgutang cheque mao ang budget alang sa social pension sa mga senior citizen gikan sa nagkalain-laing barangay sa Dipolog City. Mukabat sa 5,892 ka mga senior citizens ang mahimong benepisyaryo ni ini nga kantidad ilalom sa programa nga Social Pension for Indigent Senior Citizens.
Dakong pasalamat ni Mayor Uy sa buhatan sa DSWD, labi na nga dako kining tabang sa mga katiguangan alang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sama sa tambal ug bitamina. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Bless. Mula Zamboanga, dakuha naman natin ang Iligan. Seguridad sa lungsod ng Iligan mas pinaigting pa matapos ang joint meeting ng lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Si Alwidad Bashir ng RP Iligan sa detalye. Gipahigayon ang second joint CPOC ug ICADAP meeting gikan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan City ug mga ahensya sa gobyerno sa sektor sa seguridad karong bag-o lang na mga adlaw na nilabay. Kabahin kini sa pangandoy sa kasamtangang administrasyon sa Local Government Unit Iligan City sa pagpatunhay sa kalinaw kahusay sa tibok dakbayan. Sa nasangkit nga tigom, nagkalaing-laing issue sa seguridad ang gituki sa matag komunidad sa dakbayan. Gipakita usab ang komprehensibo nga report gikan sa unang hiniusang meeting og pag-uswag sa naisgutang mga lakang lakip na ang mga aksyon nga gihimo sa matag membro nga nagpadayag og suporta og tabang sa pagpakusog sa seguridad sa tanang suok sa Iligan City. Ang padayong aksyon og inisyatiba sa lokal nga kagamhanan uban sa mga partner nga ahensya sa padayong pagsumpo sa illegal nga droga ug aktibidad sulod sa dakbayan mao'y gituki usab sa maong diskusyon. Busy usab ang PNP, AFP ug ang ICT-PMO sa ilang padayong nga operasyon aron masiguro ang kalinaw ug seguridad sa matag Iliganon. Dugang pa sa mga progresibong aksyon sa Integrated Government Office mao ang paggamit sa data banking system alang sa pag-access sa importanteng impormasyon. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.